Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines and Shalom din po sa mga kapatiran na manood sa Republic. Ngayon po ay 12/20/2025 at ang oras na po ay 4:18 ng hapon, araw po ng Sabado ayon sa Gregorian calendar. Ngunit sa Yaowas calendar, ngayon din po ay seventh day of the week. At kapag ito ay seventh day of the week, we observe whole day Shabbat, mga kapatid. So ngayon, nasa ongoing series tayo sa ating Torah reading. And bago natin tawagin si Brother Lloyd Eric Bartolabak, mga kapatid, o Brother Eric. Bago natin siya tawagin, bigay ko muna ng konting background or konting idea itong ating babasahin na Torah reading, Yeshayahu chapter 51, also known as Isaiah chapter 51, mga kapatid. Sa nakaraan, sa chapter 50, na bigyan natin ng malaking attention ang pinag-usapan natin doon yung servants o the servants of Yahuwah, mga kapatid, na merong panawagan si Abba Yahuwah sa lahat ng kaniyang sangkatauhan na dapat magbigay po ng panahon, pay attention o pay attentively o dapat makinig ng maigi sa sinasabi ng servants as we have highlighted, mga kapatid. Ngayon po, sa chapter 51 ng Isaiah o Yeshayahu, ang pag-usapan po natin dito is encouragement to a responsive faith or responsive belief, mga kapatid. So, meron palang magandang bunga na maidudulot sa isang tao o sa isang pamilya o bansa na kung saan very responsive ang kaniyang puso sa mga salita o sa mga panawagan ni Abba Yahuwah. So there is hope, there is good news, mga kapatid, to those who are responsive. Sino yung sumangguni, sino yung sumagot sa mga mensahe ni Abba Yahuwah ay talagang meron pong magandang mangyayari o mga kapatid. So that being said, as we welcome Brother Eric, mga kapatid, allow your mind to process or allow your mind to ask questions batay dito sa mga kunting information na ating nabigay. Let's welcome Brother Eric for the Torah reading, Yeshayahu chapter 51. Go ahead po, Brother Eric. Shabbat Shalom po sa lahat. Yada Yahuwah and Basham Yahusha. Our reading for today is from Hallelujah Scripture. Is in Yeshayahu or Isaiah chapter 51 verse 1 to 23. Listen to me, you who pursue righteousness, seeking Yahuwah. Look to the rock you were hewn from, and to the hole of the pit you were dug from. Look to Abraham your father, and to Sarah who bore you. For he was alone when I called him, and I barak him and increase him. For Yahuwah shall comfort Zion, he shall comfort all her waste places. For he makes her wilderness like Eden, and her desert like the garden of Yahuwah. Joy and gladness are found in it, thanksgiving and the voice of song. Listen to me, my people, and give ear to me, O my nation.
For the Torah goes forth from me, and my right ruling I place as a light to peoples. My righteousness is near. My deliverance shall go forth, and my arms judge people. Coastlands wait upon me, and for my arm they wait expectantly. Lift up your eyes to the Shamayam, and look on the Arats beneath. For the Shamayam shall vanish like smoke, and the Arats wear out like a garment, and those who dwell in it die as gnats. But my deliverance is forever, and my righteousness is not broken. Listen to me, you who know righteousness, a people in whose heart is my Torah. Do not fear the reproach of men, nor be afraid of their revealings. For a moth eats them like a garment, and a worm eats them like a wool. But my righteousness is forever, and my deliverance to all generations. Awake, awake, put on strength, O arm of Yahuwah. Awake as in days of old, everlasting generations. Was it not you who cut pride apart and pierced the dragon? What is not you who dried up the sea, the waters on the great deep, who made the deeps of the sea a way for the redeemed to pass over? And let the ransom of Yahuwah return, and he shall come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. Let them attain joy and gladness. Sorrow and singing shall flee away. I, I am he who comforts you. Who are you that you should be afraid of man that dies, and of the Son of Man who is made like grass? And you have forgotten Yahuwah, your Maker, who stretched out the Shamayam and laid the foundation of the Arats. And you continually fear all the day because of the rage of the oppressor, as he has prepared to destroy. And where is the rage of the oppressor? Bowed, he hastened to be loosened, that he should not die in the pit, and his bread should not fail. But I am Yahuwah, your Aluah, stirring up the sea, and its wave roar. Yahuwah of hosts is his name. And I have put my words in your mouth, and with the shadow of my hand I have covered you, to plant the Shamayam and lay the foundation of the Arats, and to say to Zion, you are my people. Awake, awake yourself, rise up, O Jerusalem. You have drunk at the hand of Yahuwah the cup of his wrath. You have drunk the dregs of the cup of railing, and drained it out. Of all the sons she bore, she has none to guide her. And of all the sons she hath brought up, no one strengthened her hand. Both these are coming upon you. Who is sorry for you? Ruin and destruction, scarcity of food and swords. How shall I comfort you? Your sons I have fainted. They lie at the head of all the streets, like a gazelle in a net. They are filled with the wrath of Yahuwah, the rebuke of your Aluah. Therefore, please hear this, you afflicted and drunk, but not with wine. Thus said your Adon, Yahuwah and your Aluah.
who pleads the cause of his people. See, I shall take out of your hand the cup of reeling, the dregs of the cup of my wrath. Never again shall you drink it, and I shall put it into the hand of those who afflict you, who have said to your being, bow down, and we pass over you, and you made your back like the ground, as he the street to walk over. Yada. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah, mga kapatid. Magandang pagkabasa ni Brother Lloyd Eric o Brother Eric Bartolabak, mga kapatid. Kung balikan natin sandali itong verse 11, dito sa last part ng verse 11, let them attain joy and gladness, sorrow and sighing. Sighing po ang naka-highlight natin dyan. Sorrow and sighing shall flee away. So, ibig sabihin, yung sorrow and sighing, yung pagluluksa, kumbaga, yung sadness, sorrow, yung pagluluksa, sighing, has gone away. So, ibig sabihin, meron pong promise hope and merong promise comfort na darating, mga kapatid. Lalo na doon sa Zion, ang pinag-usapan sa verse 11. That being said, we are going to welcome o listen mula sa ating mga iba't ibang mga kapatiran na sa iba't ibang mga lugar ngayon, but naging isa tayo dito sa ating Zoom gathering, mga kapatid. We are in different places and yet we are one dito sa ating Zoom gathering. So bago muna ako mag-sharing o magsalita, welcome natin, mga kapatid, kung sino po o meron po ba kayong mga one or two verses na nais po ninyong i-highlight upang maibahagi din, mga kapatid, o may paliwanag kung ano po yung mensahe na pinapadama o pinapaabot ni Aba sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, welcome po tayo. Anyone would like to share? Will be the first one to share. Sino po mauna? Anyone would like to break the silence? Brother Jeffrey, ang nakaunang nag-unmute. Ako na po yung mag-break ng Ikaw, ng hindi. ice. Shabbat shalom po sa lahat. Shabbat shalom. Sa akin po yung verses from verses 1 to 3. Ito po yung pinaka-favorite ko dahil it's related to covenant. And para po sa akin is yung pinaka-heart po ng scripture is yung covenant between Yahuwah and His people. So, dito po sa verses 1 to 3, pinapakita po yung covenant restoration. Oh. And then, after that, yung comfort for Zion na mangyayari po. So, listen to me, you who pursue righteousness, you who seek Yahuwah. So, these are the people who are following the Torah. So, sila po yung, actually, these are the faithful remnant of Yisrael po, na loyal or faithful doon sa covenant. So, again, then pinakita din po rito na si Yahuwah ay gumagamit po ng hindi po power or human strength, but kumbaga yung few. Katulad po ni Abraham, na sinasabi nga dyan na siya ay iisa, pero yet nag-multiply siya. Ito po is proof that the restoration does not depend on human strength, but on the Yahuwah's promises po. So, yun po. And siguro po is ang point dito is yung restoration flows from the covenant obedience. And also doon po sa trust in Yahuwah's promises. So yun po yung mangyari at the end. So kaya maganda pong
Ito po sa akin yung 1 to 3 verses is napakalinaw po na ibabalik niya po lahat ng kanyang chosen people. So, yun lang pa. Yada Yawa. Chosen remnant, chosen people, talagang makabalik, mga kapatid. Magandang point na na-highlight na ni Brother Geoffrey, mga kapatid. Verses 1 to 3. Okay po, welcome po natin. Brother Demetrio, nag-unmute ka kanina. Would you like to share, or Brother Yashario? Anyone would like to share now? Meron pa po ba, mga kapatid? Brother Demetrio, okay, go ahead po. Shabbat Shalom sa lahat. Yes, Shabbat Shalom, Brother Demetrio. Sa akin na i-highlight dito sa chapter 51, 17 to 23. Okay. Last na ginawa ni Abba Yahuwah. At sa buong linggo at pinag-aralan ko itong ginawa ni Abba Yahuwah doon sa Jerusalem. At dito ko talaga naintindihan ng ginawa ni Abba Yahuwah sa Jerusalem na karumal-dumal, at siya rin ang tumulong sa mga ng bansa ng Jerusalem at sa mga tauhan doon na nagtitiis dahil sa kanilang kamalian at dahil sa hindi nagustuhan ni Abba Yahuwah. Kasi pinag-aralan natin na talagang si Abba Yahuwah ang gumawa ng lahat na ito, at siya rin ang kumuha at magligtas sa kanila doon sa karumal-dumal na nangyari. Dito natin makita sa chapter 51 verse 17 to 23 na sinabi ni Yahuwah dito sa verse 17, gising na at tayo na, O Jerusalem. So si Yahuwah talaga ang nagsabi dito na talagang ginigising niya yung isang Jerusalem at mga tauhan doon na gising na at tayo, O Jerusalem. Yun ang sinabi niya sa siyudad na yan at sa mga tauhan din doon na kanyang pinarusahan. At sinabi niya diyan na ikaw na nakainom sa bino sa parusa ni Yahuwah. Ibig sabihin na talagang yung nangyayari sa Jerusalem ay nagbigay ng katotohanan na si Yahuwah talaga ang nagbigay ng parusa sa kanila. Walang pinag-uusapan dito na patay, ang pinag-uusapan dito parusa lang. So ibig sabihin walang patay na sinasabi si Yahuwah. Kung parusa lang, ibig sabihin mabuhay pa rin yung mga tauhan. So kanyang ipainom sa iyo dahil sa kanyang galit. Si Yahuwah talaga ay nagalit sa kanila. At dahil dyan, pinarusahan sila ni Abba Yahuwah. Kasi hindi na nagustuhan ni Abba Yahuwah yung kanilang ginagawa sa Jerusalem at sa mga tauhan doon. At kung tingnan natin yung verse 18, walang kahit sino man na pwede na manage sa kanila doon. Kung hindi, si Yahuwah lang talaga ang pwede. Kung bigyan natin ng kahulugan ito,
Si Yahweh talaga ang gumawa ng parusa at si Yahweh rin ang pwedeng magligtas sa kanila Yan. at pwedeng mabago ang puso't isipan ni Yahweh para sa kanila. Hmm. Walang kahit sino man. Pinaalaala ni Yahweh yon sa kanila at pag-aral natin at talagang walang makapigil kay Aba Yahweh sa kanyang gustong gawin sa kanyang isang bansa at sa isang tauhan na kanyang parusahan dahil sa kanilang katigasan. Sa 19, kung tingnan natin dito, may dalawang mabigat na ginawa si Yahweh sa Jerusalem at sa mga tauhan doon. Talagang mabigat yung ginamit ni Yahweh na parusa dahil sa kanilang kasalanan. Oh. At may dalawa dito na sinabi ni Yahweh na dalawang mabigat. Ang una na mabigat, yung gera. Ay talagang mahirap itong gera na nangyari sa Jerusalem. Kasi yung ama namin, Brother Dan, palagi noon na nagdadasal na hindi na siya gusto na maulit pa yung gera na naranasan nila ng panahon ng Hapon. Kasi tinanong ko yung father ko, bakit palagi kang nagpre-pray na kailangan wala ng gira, wala ng gulo na mangyari sa mundo. At kasi sinagot ako ng papa namin ni Brother Dan, na talagang mahirap ang gira sa buhay ng tao. O kahit saan ka papunta, putukan, sunugan, patayan, at nagtatago. Wala kang freedom sa panahon sa gera. Kaya nga sabi niya, ang magawa ko para sa inyo, kasi baka kayo ang makasali dito, hihingi ako ng awa kay Aba Yahweh na sana wala ng gera na mangyari. Kasi hindi niya gusto na yung kanyang mga anak, yung kanyang mga tao na makaranas pa ng gera. Kasi totoo naman sabi ng mother namin na talaga kung gera, yung kinakain nila, dahon na lang ng kamuti o yung kamuting hilaw. At hindi ka pwede kumain ng kahit ano-ano dyan. Hindi ka pwede makaluto kasi delikado yung apoy, delikado yung usok. Kasi ma-identify ng kalaban yon, talagang titirahin kayo ng bomba, sabi niya. So, kaya nga sabi ng father namin na talagang mahirap yung gera. At isa ito sa ginamit ni Aba Yahweh bilang isang parusa sa isang katauhan doon sa Jerusalem, at sa Jerusalem talaga. At ang pangalawa na pinakamasakit o pinakamahirap na ginamit ni Aba Yahweh dito is yung gutom. Kung gutom talaga, pag may gira, gutom talaga ang kapartner. At pinaka masakit at pinakamahirap na buhay ng isang tao ay ang wala kang makain. Hindi ka naman mamatay, pero maglulupay-pay ka kasi wala kang kain. Kahit tubig pang inumin mo o kahit kamuti pa at ano pa dyan, talagang maglulupay-pay ka kasi walang makain na maayos na makain ng tauhan. Ito ang dalawang ginamit ni Yahuwah upang maranasan ng mga tauhan doon sa Jerusalem, at ang parusa na ito dahil sa gusto ni Aba Yahuwah talaga na ang mga tao doon sa Jerusalem at ang bansang Jerusalem ay magbago. At kung tingnan natin sa 20, sinabi niya dito, nawalan ng malay ang katauhan. Nagkalat doon sa iskina, sa mga daanan. Doon sa verse 20, sinabi ni Yahuwah. So, natikman nila ang bangis ng galit
ni Yahuwah sa parusa sa inyong alwayam. So talagang dito na-describe na ang galit ni Yahuwah ay natikman talaga ng isang bansa at isang katauhan doon sa Jerusalem. At isang parusa ni alwayam kasi hindi na maganda yung kanilang wala na silang panahon sa pagkilala kay Aba Yahuwah. At kung tingnan natin sa buhay natin ngayon ay parang wala na silang time kay Yahuwah at kang Yahusya. Kaya naranasan nila ito. Kung tingnan natin sa verse 21 na nagsabi dito na kaya makinig ka nito, sabi niya sa verse 21. Kayo na nagtiis at nalasing pero hindi sa bino. O kung usap tayo ng lasing, walang ibang na makalasing ay yung bino. Pero dito sinabi niya, yung mga tauhan pa doon na nakahiga sa daanan, doon sa mga iskina at naglulupaypay, ay hindi para yung nakainom sa bino. Kung hindi, naranasan nila ang paglupaypay, ang nagkalat ng mga tao doon sa daanan dahil sa galit ni Aba Yahuwah na kanilang naranasan. Sa 22, ito ang sinabi ni Yahuwah. Dito sa 22, ay talagang dito natin makita kung ano ang ginawa ni Aba Yahuwah sa Jerusalem at sa mga tauhan doon na kanyang pinarusahan. At sinabi niya sa 22, ito ang sinabi ni Yahuwah. Si Yahuwah talaga ang nagsabi. Si Yahuwah nagligtas sa kanyang katauhan. Kinuha ko na sa inyong kamay ang kupa ng binigay ko sa iyo. At ito ang maganda kasi yung kahirapan, pagtitiis ng Jerusalem at isang mga katauhan doon ay binawi niya ni Aba Yahuwah. Kinuha na niya. Yun ang sinabi ni Yahuwah dito. Na itong sinabi niya ni Yahuwah na si Yahusya na nagligtas sa kanyang katauhan. Kinuha na niya sa inyong kamay ang kupa na ibinigay ko sa iyo. At kung ibig sabihin itong kupa, naalala ko si Yahusya na sabi niya sa kanyang ama, kung gusto mo, alisin mo itong kupa, pero hindi sa akin ang kagustuhan, kung hindi sa iyo. O ano ang nangyari kay Yahusya nung panahon na yan? Kasi grabe ang pagtitiis niya doon sa mga tao at kahirapan doon. At ito, talagang kinuha na ni Yahuwah yung pagtitiis, ang paglulupaypay ng mga tao doon sa Jerusalem. Itong kupa, talaga ito ay nagbigay ng isang kahulugan sa isang katauhan na talagang makagawa ng kasamaan, mayroon talagang parusa. Si Aba Yahuwah. Ano itong parusa na ito? Talagang parusa upang ang isang katauhan ay makaranas ng mahirap at makaranas ng gulo at makaranas ng galit ni Aba Yahuwah. Pero tingnan natin sa 23, sabi dito, anong ginawa ni Yahuwah sa kupa na yan at sa kahirapan na yan na inilagay niya doon sa kamay at kinuha rin niya yung kupa
doon sa kanilang kamay. Yung pagtitiis, yung mga karumal-dumal na nangyayari sa kanila, kinuha ni Abayowa. Saan na ito inilagay? Sa 23, nagsabi dito, ilagay ko ito sa kamay ng nagparusa sa iyo. Ibig sabihin, yung naggera sa Jerusalem at nagparusa ng mga tao doon sa Jerusalem at nagbigay ng malaking problem sa Jerusalem, ilagay niya doon sa kanila yung kupa na yan na nagbigay sa kanila ng malaking problem doon sa Jerusalem. So, ang ginawa ng mga tao na yan, at yun din ang mangyayari sa kanila. Dapat apakan at apakan namin katulad ng putik. So, yung ginawa ng mga tao doon na naggera sa Jerusalem, ay yun din ang ginawa ni Abayawa sa kanila. So, ibinabalik nila ni Yahuwah doon sa kanila kung ano yung ginawa nila doon sa Jerusalem at sa mga tauhan doon sa Jerusalem. So, ibig kong i-highlight dito na talagang si Abayawa may awa. May awa si Abayawa. Kasi hindi niya gusto na yung kanyang isang katawan ay talagang makaranas ng mahirap. So kaganina sinabi ko na ito ay isa lang parusa ni Yahuwah sa kanila upang matigman nila ang galit ni Yahuwah dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa pagsamba ng maitiwan, at dahil sa hindi pagsunod ng kanilang Torah ni Abba Yahuwah. At kung tingnan natin sa buhay natin ngayon, mag-ingat tayo. Pwede palang gawin ni Abba Yahuwah na tayo ay parusahan sa mga kamalian na ginagawa natin. Kasi totoo talaga na mahal ni Yahuwah yung Jerusalem, yung mga tao doon. At pinarusahan lang niya. At sa atin ngayon, kung makatihim tayo ng parusa ni Abba, at tanggapin natin. At babalik tayo sa Kanya. Kasi mahal tayo ni Abba Yahuwah. Kasi kahit tayo na ay nagtawag na sa Kanya, ay nakakilala na sa Kanya, mayroon pa rin panahon na tayo ay malito. Tayo ay mawala. Pero alahanin natin, ito ang nakabuti. Kasi pag mayroon tayong magawa na hindi gusto ni Abba Yahuwah, talagang si Abba Yahuwah ay makatikim tayo sa Kanya. At tanggapin natin kasi ito ang nangyari. At mangyari pa rin ito ngayon sa ating panahon. Kasi siya ang may kapangyarihan na gumawa nito kasi siya ang ating Ama at siya ang ating makapangyarihan na Ama. Kaya lang nangyari ito sa Jerusalem at sa mga tauhan at mangyari din sa sa atin ngayon dahil sa ating kamalian. Dahil sa hindi natin pagsunod sa kanyang mga Torah, sa kanyang kautusan, at nagpatuloy tayo na walang magandang makita si Abba Yahuwah sa ating buhay. So, ang masabi ko lang dito na sana kung ano man ang mangyari, naalala ko yung father ko noon kasi may isang panahon na nasakit ako, flu. Sabi ng papa ko, na ano ka? Sabi ko, may sakit ako. So sabi niya, pinarusahan ka ni Yahuwah kasi baka naggawa ka ng masama. Sabi niya sa akin. At ang tanong ko sa father ko, anong gawin ko? Sabi niya, mag-pray ka, maghingi ka ng tawad at magpakabait ka na para hindi mo matikman yung parusa ni Abba Yahuwah. Yun ang sabi ng father ko.
At totoo naman kasi hindi ko gusto na may lagnat ako, may diferensyang katawan ko, ay talagang nag-pray ako, at hihingi ng tawad, nag-iyak. At nang gabi na yon ay pagka ginabukasan ay talagang natuwa ako kasi nawala yung lagnat ko, nawala yung sakit ko. At nang pagkaumaga, sabi ni Papa, "O ano na, okay na ang katawan mo, okay na pa kasi sinunod ko yung sinabi mo na nakagawa pala ako ng kasamaan na hindi nagustuhan ni Abayowa." So, yun ang nakuha ko dito sa verse na ito, na talagang ah, kung anak ka ni Yehovah, kung makagawa tayo ng masama, ay tayo talaga ay paparusahan ni Aba Yehovah. At kung mangyayari yun, talagang tanggapin. Kung mayroon tayong mga plano na hindi mag-success, ibig sabihin yan, hindi gusto ni Aba Yehovah, tanggapin natin. At iba pa na mangyayari tulad ng mga sakit, tulad ng pagbubuli at ano pa dyan, tanggapin natin. May panahon na mahirap tayong maghanap ng pera, may panahon na wala tayong makain o kulang, so tanggapin natin at tanungin natin si Abayo, anong kasalanan ko? At hihingi tayo ng tawad. Kasi tulad ng nangyari sa Jerusalem, si Abayowa talaga ay nag-save sa kanila kahit sila ay nakagawa ng mga kasalanan na hindi niya gusto. So, yun lang ang Yada. masabi ko sa verse na ito. Yada Yahuwah, mga kapatid, verses 17 to 23. May mga paliwanag si Brother Demetrio with the personal application at kwento sa anong nangyari sa kanya at nangyari sa buhay at sa nangyari doon sa Jerusalem, also being applied sa atin, mga kapatid. Wow, yada Yahuwah po. Meron pong additional dito si Sister Amanu yan na, mga kapatid. Idagdag natin ito kasi related po sa verse na nabanggit na or na paliwanag kanina, mga kapatid. Verse 1, additional natin dito sa sinabi na ni Brother Demetrio at yung sa nabahagi na rin po ni Brother Geoffrey kanina. Ito po yung sharing ni Sister Amano yan na, mga kapatid. Let me read it. Isaiah 51 verse 1. Yahuwah commanded us na tayo ay makinig. Listen to me. You who pursue righteousness, seekers of Yahuwah, kailangan tayong maghanap o hanapin natin, mga kapatid, yung kaniyang righteousness. At sinabi ni Abba na look to the rock from which you were cut and to the hollow of the pit from which you were dug. Okay po, so ito po yung nakasabi dito sa verse 1 na ayon sa summary dito ni Sister Amanuya na telling them to go back to their beginnings and learn the wonderful po. Okay. Wonderful lesson of the rewards of faith or belief in Yahuwah. The foundation of the people of Yahuwah is faith and trust, mga kapatid. So kung ano po yung dapat nating i-response doon sa kaniyang mga salita, faith and trust, mga kapatid. Sabi po yun ni Abba Yahuwah na magkakaroon po ng restoration as na-highlight ni Brother Geoffrey kanina at na-highlight na rin po ni Brother Demetrio. But kailangan i-pursue natin, no? Pursue doing righteousness. And that is doing His will, or sa na-highlight ni Brother Geoffrey and Brother Demetrio is doing the Torah or keeping the Torah, mga kapatid. So yan po ang
additional dito na sharing. Moving on tayo with Brother Eric. Nakita ko Shabbat na shalom. nag-unmute po si Brother Eric. Go ahead po, Brad. Ano yung dagdag natin? Shabbat shalom muli po. Shabbat Shalom. Sorry, namali ako kanina saying pala. Actually sa kuwan ko lang po is sa verse 4 and 5 po. 4 and 5, okay. Listen to me, my people, and give ear to me, O my nation, for the Torah goes forth from me, and my right ruling I place as a light to the people. My righteousness is near, my deliverance shall go forth, and my arms judge people. Coastlands wait upon me, and for my arm they wait expectantly. Sa akin lang po dito po ay yung pinapahiwatig pa rin ni Abayawa sa atin yung sa 4 is yung tura niya. Patuloy niya po yung pinapabalik sa atin yung tura niya, which is kailangan po talaga tayong bumalik kasi sa panahon ngayon is wala doon eh. Wala doon eh. Ang una doon is sa Torah lang, yung sa Ten Commandments, you have no other mighty ones against my face. Which is wala din doon. Wala. Then yung pangalawa, you do not make for yourselves a carved image. So wala din. Wala na din tayo doon. Pangatlo, you do not bring the name of Yahuwah your Alua to naught. So wala na rin. Then yung pangapat, remember the Shabbat day to kadosh it. So example lang, kahit ako nung dati nung sa RC pa ko is Sunday talaga. Hindi Sabado. So malayo sa tura na gusto ipakuha ng ating Abayahuwa. Tapos yung respect your father and your mother. Hindi naman lahat, pero mayroon talaga na minsan kahit makikita mo na sa Facebook na yung mga nanay at tatay nila ginugulpi na kaya pinapalayas na sa kanilang bahay. Yung mga ganun ba na wala ng respeto. Tapos yung you do not murder. Ang dami na ring patayan. Minsan nasa sa Facebook na pera na lang, madali na lang pumatay para kahit dahil sa pera eh. Tapos yung you do not commit adultery, you do not steal, you do not bear false witnesses, you do not covet. Hindi naman lahat pero mayroon talaga. Hindi naman meron talaga. So ang daming kailangan talaga na ibalik yung Torah at tayo talaga bumalik doon sa Torah. Yun po yung sa ko sa 4. At saka yung sa 5 is yung righteousness niya, is yung judgment niya is pinapahiwatig niya dito is yung judgment niya is malapit na talaga. Darating talaga yung judgment niya sa lahat. At saka na masaya lang ako kasi napasama dito yung coastland. Nakita ko kasi coastland po is baybayin o tabing dagat, which is Philippines is more island, maraming island, so nakatira po tayo sa malapit sa baybayin, which is ang napasaya lang ko kasi coastland wait upon me and for my arm they wait expectantly. So I'm so happy na napasaya ako kasi napabilang ako sa nabigyan ng pagkakataon ni Abayo na may bahagi niya yung totoong pangalan niya. And masaya po ako dahil napabilang din ako sa community na ito. Ang kuwan ko lang is patuloy lang po sana tayong mag-pray kasi we are battling with not human. We are battling with spiritual enemies that not in Yahuwah. Sana tulungan lang tayo na mag-pray sa bawat isa po. Yun lang po sa akin. Shabbat shalom.
Yadayawa, mga kapatid, highlighting the Torah na rephrase tayo o na-review natin yung Ten Commandments na na-review din ngayon ni Brother Eric, mga kapatid. At napatuwa siya at napasaya dahil bahagi si Brother Eric dito sa mga na-awaken, na bahagi dito sa tinatawag na coastlands, people of the isles o coastland, mga kapatid, na may sinabi si Aba, wait upon me. Okay, so tayo na-awaken dito sa coastland, sa Pilipinas, because we are the people of the isles, mga kapatid. Mula nung na-awaken tayo, anong sinabi dito? Sabi niya, wait for me. Sabi niya, wait expectantly. So tayo ngayon na na-awaken dito sa Pilipinas, we are the people of the isles, we are the people of the coastland. Dahil sa ilang island tayo? Is it 7,000 ba yun o 700? Mga kapatid. 7,100, Okay, isles. Okay. So we more are or less. as one nation, we are 7,100 islands, mga kapatid, o isles. So kaya kiniklaim natin na itong coastland o people of the isles is referring to the Philippines. At ayun ang response ni Brother Eric na napasaya siya dahil bahagi siya sa mga na-awaken at ngayon naghihintay. Wait expectantly. Yun po yung sinabi ni Aba. Yadaya uwa, mga kapatid. Praises to His Kodas name. Anyone else would like to share? Ako po, Brother Go ahead, Dan. Sister Marife. Go ahead po. Okay, Shabbat Shalom again sa lahat natin dito sa Zoom. Shabbat Shalom. Sa akin lang po, sa aking napagtanto sa Isaiah 51 is yung word na listen to me. Ilang beses po binanggit dito sa chapter na to ang listen to me. So parang pinapahiwatig talaga ni Abba Yahuwah na tayo ay makinig sa kanya. Tapos pinapaalala po niya yung dito sa verse sa look to Abraham, your father, and to Sarah who bore you, for he was alone when I called him, and I barak him and increase him. So the word he was alone po, so it could also mean that from small things, sa mga maliliit na bagay, ay pwede pong gawing great things po ni Abba Yahuwah. Sabi kasi niya, I barak him and increase him. And pinapaalala po ni Abba Yahuwah na lahat po ng mga pinagdaanan ng mga taga ng Zion, those are only temporary at deliverance is coming. At pinapaalala niya na dapat di tayo magpadala sa mga bagay na masasama, like yung sa mga talaga totoo naman po talaga na may mga darating po talaga ang panahon na may mga masasamang mangyayari. Pero sinabi niya dito sa verse 9, awake, awake, put on strength, O arm of Yahuwah. Awake as in the days of old, everlasting generation. Was it not you who cut pride apart and pierced the dragon? Was it not you who dried up the sea, the waters of the great deep, who made the depths of the sea a way for the redeemed to pass over? So pinaalala niya na kung gaano siya ka almighty, gaano siya kapangyarihan na nagawa niya yung mga bagay na iyon. Very great miracle, malaking mga miracle. So pinapaalala niya na walang imposible sa kanya. Dapat lang talaga na we will put our trust in Him.
Lalo na po yung sabi niya, listen to me, sa verse 7, you who know righteousness, a people in whose heart is my Torah. Do not fear the reproach of men, nor be afraid of the reviling. So, very very assuring na promise ni Aba Yahuwah na pansamantala lang po talaga ang lahat Oh. at the end tayo po lahat na nakikilala po sa Kanya ay mayroon tayong joy, gladness. Mawawala na po ang mga sighing, mga mourning, sorrow and sighing shall flee away. But joy and gladness will papalit po sa mga malulungkot na mga bagay. So yun lang po. So sa akin po, this chapter, it's like Yahuwah is telling to his people, no matter what happened, his plan will prevail. And in the end, those who believe in Yahuwah will gain victory with him through Yahusha. Right. Yan lang po, Yada Yahuwah, Yada. Basham Yahusha. Yadayawa sa sharing ni Sister Maripe, mga kapatid. Batay sa verses 1 to 3 and then also dito sa verse 9, mga kapatid, no? Na paliwanag niya. So, having heard, mga kapatid, sa mga kapatiran o nag-share, meron pa bang idagdag galing sa inyo? Is there anyone else who would like to share? Mga kapatid, kung wala pong ibang magbahagi. Oh, yes. Sister Lorraine Brother po ata. Dan? Sister Lorraine, yes. Okay. Narinig natin si Sister Ahaba Batchao. Sige, mauna muna si Sister Ahaba Batchao, then following tayo kay Sister Lorraine. Ako din po, dito sa Isaiah 12 and 13. 12 and 13. Parang as I read this verse, parang naano parang ano yung ano ko, yung what do you mean for that? Parang magandang i-meditate. Kasi bakit tayo, yung sinasabi niya dito na bakit tayo why are we afraid of man? Parehas naman tayong mamamatay eh. Yeah. Opo. Oo, yung sabi niya, and we should be afraid of Abba Yahuwah because He is our comforter. He is the one giving us life. Why should we be afraid of those oppressors? They are just mere mortals. Tama. Yun lang po, parang magandang iano to yung verse 12 and 13. Yun lang po. Yada Yahuwah. What a comfort and encouragement para kay Sister Ahaba and sa ating lahat, mga kapatid, na hindi tayo dapat matakot kung ano yung pwedeng gagawin ng tao. Doon tayo magtiwala kay Abba Yahuwah, ang ating maker, na makapangyarihan sa lahat, as na-highlight na ni Sister Marife as well. Okay po, Yada Yahuwah. Let's hear kay Sister Lorraine. Go ahead po, Sister. Nag-unmute po kayo kanina. Ayan, Shabbat Shalom po sa lahat. Yes, Shabbat Shalom. Ayun po, gusto ko pong i-share. Actually, itong chapter 51 po is very special din po siya para sa akin. And halos lahat na rin po na-highlight na. Pero siguro ang pinaka-special po sa akin dito is yung verses 17 hanggang 23. Ito po ay tumutukoy dun sa pag-alis po ng kopa ng poot. So, bali na-highlight na po to kanina ni Brother Demetrio, pero gusto ko din pong i-share yung sa akin din po kasi may personal
experience din po ako dito. Mm. So, yung mga verses po na ito po yung karugtong ng pagbibigay ng comfort ni Abba Yahuwah sa Jerusalem. Ah. Sabi po dito na ininom mo ang kopa ng galit ni Abba Yahuwah. Ang kopa ng puot ay sumisimbolo ng hatol at ito ay nilagok ng Jerusalem dahil sa kasalanan. Kung kaya't naranasan nila ang kahihiyan at saka po yung paghihirap. Mm. Sabi po dito ni Abba Yahuwah na hindi mo na muling iinumin ito. So yun po, yung talaga nagpa-move sa akin na dahil ang kopa ng puot na ito ay ililipat sa mga umapi, sa mga nang-api at humamak. So ito po ay ang katarungan at paghihiganti po ni Abba Yahuwah para dun sa mga tao na kanyang pinili. So ako po bilang isang makasalanang anak po ni Abba Yahuwah, ito po ay isang malaking bagay para sa akin. Bale, nagbibigay po ito ng comfort sa akin. Ito mga verse to at pag-asa dahil sa kabila po ng pagiging makasalanan ko, kagaya po ng Jerusalem, nagkasala sila at nakatanggap sila ng puot. At pinakita po sa akin ni Abba Yahuwah yung kanyang awa. God. Nagpakilala po siya sa akin nung mga panahong akala ko wala ng pag-asa sa akin. At panahon na kailangan ko po talaga ng isang ama, ng isang Abba Yahuwah. So ipinaalam niya po sa akin yung kanyang Torah, yung kanyang pangalan. Nang sa ganun masunod ko po at nang sa ganun ay maprotektahan din niya ako at magabayan niya ako dahil mahal din po ako ni Abba Yahuwah. Dahil ang sabi po 'di ba dun sa parang verse 7 po ata yun na nangungusap siya sa mga tao na ang puso ay nakaayon po sa Torah. Ah. So parang kaya po siya nagpakilala sa bawat isa po sa atin ngayon at itinuro yung Torah niya dahil maaaring tayo po nga ay pinili ni Abba Yahuwah. At nang sa ganun po kagaya ng Jerusalem, maprotektahan at magabayan din po niya tayo. At magmula po nung makilala ko po si Abba Yahuwah, lumawak na po yung pagkakaunawa ko sa kanya. Hindi man perfect, pero nagpapatuloy kahit na nadadapa dahil nandiyan lang siya, nakagabay po siya sa akin. At unti-unti nararamdaman ko din po na nag-heal yung mga iniinda ko. Like yung anxiety ko dahil sa comfort na binibigay po ng aking Abba Yahuwah. Wow. At napaka-special po talaga ng verses na to dahil alam ko na alam ko po na makakamove on na ako mula sa sakit na nakaraan ko dahil alam ko na tutulungan po ako ni Abba Yahuwah na maisapamuhay yung Torah. God. Di ba po naman po ang ginagawa ni Abba talaga yung hindi po talaga tayo yung gumagawa kundi sa pamagitan po niya is magagawa po natin lahat ng bagay. Everything is possible through Him. At ang kanyang kopa ng puot po ay ililipat sa mga tao na yung mga nakagawa po ng hindi maganda at nakaapekto po ng masamang alaala at mga sakit sa akin. Wala pong katumbas ang kabutihan ni Abba Yahuwah. Walang salita po yung maaring makapagpaliwanag ng kanyang kaluwalhatian. So yun lang po at sobrang saya ko po kasi andito po yung comfort sa mga salita niya at knowing how faithful Abba Yahuwah is, makakaasa po talaga tayo na hindi tayo mapapahiya kung maglilin tayo sa Kanya. And all praises and honor to our Abba Yahuwah, Yada Yahuwah po. Yada Yahuwah, mga kapatid, spoken with passion and words that really comes from her heart. Mga kapatid, napaka-powerful testimony na rin po sa paano ni Sister Lorraine na natanggap ang mga comfort na ito ayon sa mga salita ni Abba Yahuwah address sa kanyang sangkatauhan doon sa Jerusalem o doon sa Zion. Ngunit na natanggap personal, mga kapatid, ni Sister Lorraine dahil na rin po sa
mga naranasan niya, at sa kung ano yung mga consequence ng kanyang kasalanan, at dumaan din siya ng gano'n na mga paghirap. Ngunit ngayon, malakas o mabilis ang kanyang pag-move on, mga kapatid, dahil sa mga salita ni Abba Yahuwah. All esteem and praises kay Abba Yahuwah. Anyone else, mga kapatid, na meron pang mag-share? Parang nakita ko kanina, nag-unmute si Sister Aliana. Tama ba? Okay. Kung wala, who else? Sister Azara? Okay po. Brother Yesario, you wanna share something? Shabbat shalom po sa lahat. Shabbat Ah, Shalom. Go ahead po. Shalom, shalom. Itong chapter 51, Brad. Actually, hanggang 52 ang binasa ko kanina. Ah, Pero itong chapter 51, ang whole chapter talaga is tama po yung ano no, yung sinishare ng mga kapatiran natin na this chapter is very meaningful kasi even me personally, ma-reflect ko yung sarili ba na kung paano ako hinango din ni Aba sa kabila ng aking pagiging pasaway, kahihiyan, yung alam mo yung nararanasan mo na parang lumalakad ka na wala ng ulo. At noong ako ay nakakilala kay Aba, kahit na ganun ang mga nakaraan ko, pinulot niya ako mula sa putik at nilinis, binigyan ng magandang suot o kasuotan at nakikita ko po yung pag-restore ni Aba din sa buhay ko sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, mga pangit na nangyari, mga nakaraan sa buhay ko. Ay even sa family ko po kasi it's been a long time na nagiging ano talaga, kumbaga kaming magkakapatid ay hindi kami magkasundo. Yung nanay ko, alam ko na nagkasakit yun dahil din sa sama ng loob din sa aming magkakapatid kasi gusto niya kaming sipungin, bakit nagkaganon, lalo na po sa akin kasi bunso ako. At para bagang kung pagdating sa love ay spoil po ako at sa akin po laging nakatuon yung pagmamahal at ang panahon sa nanay ko at ng tatay ko. Kaya po sila ganun na lang din yung mga kapatid ko. At sa kabila po ng mga pinagdaanan ng mga kamalian kaya po nasadlak din po ako sa isang pagkakataon na talagang ako yung naghirap, lugmok sa kahihiyan. Ako po ay talagang kumbaga parang nawalan din ng pag-asa. Kahit na po ano pong kulang na lang po tumira ako sa simbahan noon nung ako ay nasa naglilingkod pa kay JC tsaka kay LORD. Ganun ako kasuga pa sa ministry pero parang ang buhay ko ay meron talagang emptiness pa rin. Kaya po nakita ko lang po yung kalagayan din po ng buong Yasharal, kung paano sila naalipin, pinahiya, pinagtawanan. Pero dumating talaga yung time na sa kabila ng ganun ay hindi ko mapigilan. Pasensya na. Dumating o darating talaga pala ang restoration ng buhay mo. Kapag kasi iba na yung tumawag, si Aba na yung maghango sa iyo kahit gaano mo pa karumi, kahit gaano mo pa kasama, ay kaya kanyang bigyan ng pag-asa, ng direksyon, at lalo tigit kaya kanyang patawarin. Kung kaya po, ang laki ng pasasalamat ko kasi nakita ng pamilya ko, ng mga kapatid ko, yung transformation na ginawa ni Aba sa buhay ko kahit na po magkaiba man po kami ng paniniwala at pinaniniwalaan, pero
Kasi nga nabago lahat eh. Oo. Kung ano yung nakagisnan natin, ginawa natin noon ay alam naman natin nung tayo nakakilala ay inalis talaga ni Aba yun, yung comfort zone natin. At sa journey natin ito, sa narrow path, ay talagang hindi madali. Kumbaga parang sa puno, pinoprone ka talaga para ikaw ay yumabong at magbunga. Kaya po, laking pasalamat po kasi ni-restore ni Aba yun lahat sa buhay ko. Yung kahihiyan na yon unti-unti na ah, lumiwanag na kasi dahil sa isang tao na ah, kumbaga parang nagbenta sa akin doon sa lugar namin. Kaya po nung ako'y umuwi at tumira na doon, ay talagang ano ako, parang ang tingin sa akin ng tao, Brad, pamula ulo hanggang paa pagka ako'y lumalakad at dumadaan. Ganun sila. At pagtalikod ko ay kung ano yung mga masasakit na salita na naririnig ko, hinuhusgan nila ako. Kaya po, sa buong chapter na ito ng 51 ay ipinakita dito ni Aba sa bawat isa sa atin, hindi lang sa Yesharal, kundi lahat ng chosen people o remnant, na yung unfailing love ni Aba na kahit na galit na siya sa kasalanang ginawa po natin, namumutawi at nangingibabaw pa rin yung hindi nagmamaliw na kanyang pag-ibig na para bagang isang ina na kahit na po ay tayo ay suwail bilang mga anak niya ay hinahanap pa rin niya yung kalinga na muli nating maranasan kung paano niya tayo bigyan ulit ng parangal ng ng kumbaga i-restore niya yung pagkatao natin kung ano man tayo noon at ipinapahiya din niya yung mga taong humusga, yumurak, umalipusta, yung lahat po ng mga hindi magagandang ginawa o masasakit na salita. Hindi man tayo kagaya mismo literally sa Yasharal na talagang inalipin at pinatay, binugbog lahat. Pero emotionally and grabe ang minsan sa mga mapagdaanan natin. Iba-iba man tayo ng kwento ng buhay. Kung paano tayo nakakilala kay Aba. Kaya po, napaka palad ko at nasabi ko sa sarili ko na kulang yung buhay ko para ibalik ko ulit kay Aba sa kabila ng lahat. Kasi binigyan niya po ako ng direksyon, ng pag-asa at kasiguraduhan ng buhay na nasa kanya lang dahil siya po yung totoo kong kaligtasan. Kaya po, binabalik ko po lahat ng parangal po sa kanya. Papuri, pasasalamat. Yada. Yada Yahuwah, mga kapatid, sa napaka heartbreaking testimony na rin po ni Brother Yashario. Habang nagkwento ka, parang maalala ko yung prodigal son, no? Na kinukwento mo yung buhay mo, parang isang prodigal son. And yet, sa awa, no, ni Aba Yahuwah nandun, yung habag ni Aba Yahuwah, tinanggap ka with open arms, no? Yun ang na-picture ko habang nagkwento ka. Yes po, yes po. Yada Yahuwah, mga kapatid, kung bakit ang mga salita niya ay talagang very, ano po, malakas ang impact sa ating buhay dahil ang kanyang salita ay punong-puno ng buhay, is a breath of kaya, is a breath of life, mga kapatid. Kaya na kakaroon ng impact sa ating, lalo na kapag ito'y ma-connect natin sa ating mga naranasan mula pa sa sharing ni Brother Dimitrio kanina hanggang ngayon. Kaya lahat at buong pasasalamat ay bigay natin kay Aba Yahuwah sa kanyang mga pangungusap sa bawat isa sa atin. Please allow me po to continue with the summary kasi marami na pong mga good points na na-highlight na dito.
So, i-highlight ko na lang yung mga other things na idagdag natin. Then, pagkatapos ito, balikan ko kayo, mga kapatid, kung ano rin po yung mga saloobin ninyo. Ang verses 1 to 7 is very much connected sa 50 verse 10. Okay po? Sa 50 verse 10, basahin ko po, who among you is revering Yahuwah, obeying the voice of his servants, that has walked in darkness and has no light. Let him trust in the name of Yahuwah and lean upon his alua or aluayam. So, highlight natin sa verse 10 ng chapter 50 is yung nakikinig sa boses ni Abba Yahuwah, even sumusunod sa kanyang servants. Itong verses 1 to 8, mga kapatid, makikita natin dito na ito yung incentives. Okay po? Yun po ang incentives, verses 1 to 8, meron pong tatlong mga incentives or benefits, kumbaga, we would say it, to those who obey the voice of his servant. Verses 1 to 3, ito po yung unang incentive. Incentive doon sa makikinig sa voice ng kanyang servant. Ano po yung unang incentive? Okay? That is, if Yahuwah could make a great nation from one barren couple, sa na-highlight na kanina ni Sister Marife, ni Brother Jeffrey, yung kwento ni Abraham at ni Sarah, kung kaya ni Abba Yahuwah na gawin na malaking bansa ang isang couple na barren. Bakit barren? Kasi nga 99 si Abraham o 89 si Sarah, doon pa sila nagkaanak. Okay? Mula taon 75 si Abraham, 65 si Sarah, naibigay na po yung promise. Pero naghintay sila ng mga almost 25 years bago ma-realize, mga kapatid. So kung si Abba Yahuwah, kaya niyang gawin yon ng isang barren couple, mga kapatid, then he can revive barren Zion, mga kapatid, as a joyful new Eden, mga kapatid. Kung tingnan mo yung verse 3, makita natin dyan kung paano niya i-revive ang barren Zion, mga kapatid. Look at verse 3, mga kapatid. For Yahuwah shall comfort Zion, he shall comfort all her waste places, for he makes her wilderness like Eden, and her desert like a garden of Yahuwah. Joy and gladness are found in it, thanksgiving and voice of song. So, diyan mga kapatid, na from barren to joyful and gladness, from a barren Zion to a joyful and joyful and glad New Eden, mga kapatid. So, yan po. Kumbaga, yan ang unang incentive doon sa tao na makikinig sa boses ng kaniyang servant. Verses 1 to 3, sa na-highlight ni Brother Jeffrey, is also connected to how Abba Yahuwah affirm and confirm his covenant, mga kapatid. Verses 4 to 6, as na-highlight na rin po ng ating mga kapatiran kanina, highlighted na ni Sister Marife kanina, mga kapatid, ito yung pangalawang incentive doon sa makinig at susunod sa voice ng servant ni Abba Yahuwah. Ano po yung pangalawang incentive? Just as noon, yung barren kaya niyang gawin na productive, ngayon naman po ang pangalawang incentive is the truth of Yahuwah is going out to the nations with a saving power that will outlast the universe,
mga kapatid. Tingnan po natin itong verses 4 to 6. Okay, kung basahin mo po yan, sa na-highlight ni Brother Eric kanina, speaks about the Torah, di ba mga kapatid? So ano po yung magiging incentive? Na kung saan yung truth. Ano yung truth na pinag-usapan dito? Yung Torah, mga kapatid. Ang tindi pala ng outcome or impact doon sa Torah, mga kapatid. Bakit po? Kasi yung Torah, yun po ang righteousness ni Abba Yahuwah. Look at verse 5. My righteousness is near. My deliverance shall go forth. And my arms judge people, and so on and so forth. So, mga kapatid, makikita natin dito na may gagawin si Abba Yahuwah. Ganon katindi ang mangyari, mga kapatid, kapag ang isang tao ay mag-umpisa siyang makinig sa servant na pinadala ni Abba Yahuwah. Mga kapatid, ang katotohanan sa Torah, katotohanan sa kanyang righteousness, ng kanyang right ruling, ay talagang ano po, it will spread out, mga kapatid. At magiging salvation na yan, mga kapatid. Okay? Saving power that will outlast the universe. So, hindi lang yung saving power mag-effect diyan mula sa Jerusalem, but even sa iba't ibang mga lugar, mga kapatid. So, that's the second incentive to those who listen to the voice of Abba Yahuwah. Pangatlo po ay verses 7 to 8. The third incentive to those who are obeying the voice of the servant is that like the servant, mga kapatid, like the servant of Yahuwah, though believers are reviled, okay, they will also be eternally vindicated. Okay? So, nilapastangan ang mga sangkatauhan, mga believers ni Abba Yahuwah. Nalapastangan po sila, mga kapatid. They will revile, mga kapatid. And yet, kahit pa man ganon, those who listen and those who obey the voice of the servant, mga kapatid, ano pong mangyayari sa kanila? They will also be eternally vindicated. Okay? Katulad ng sinabi po ni Yahushua dito sa Yochanan 16:33, sabi niya, in this world, marami tayong dadaanan ng mga paghihirap. But ano pong sinabi niya? Yochanan 16:33, mga kapatid. But sabi niya, take heart, take shalom, because I have overcome the world, mga kapatid. So, dito po natin makikita sa verses, mabigyan natin ng halaga itong mga verses 7 to 8 as the third incentive, mga kapatid. Listen to me, you who know righteousness, a people in whose heart is my Torah. See? Talagang mahalaga po, mga kapatid, na people na kung saan ang kanilang mga puso ay nandoon ang Torah. Sabi niya, do not fear the reproach of men. As na-highlight na rin po kanina, mga kapatid. So, that being said, itong tatlong mga incentives na ito, dahil sa pakikinig sa voice ng servant ni Abba Yahuwah, walang ibang tinutukoy kundi si Yahushua. Tignan natin ng application nito, mga kapatid. Sa bawat kwento na ating narinig na, di ba? There is always that moment na we were down, we were discouraged, and yet may tinig na ating narinig. Siguro sa pamamagitan ng po ng mga na bahagi ng mga videos, na bahagi ng mga mensahe, lalo na sa kanyang pangalan. Narinig po natin ang tinig. And when we begin to pay attention to the voice that we are hearing about new information sa kanyang pangalan, o new information na balik tayo sa Torah, balik tayo sa covenant, mga kapatid. So, tuwing na, sa panahon na narinig natin yung tinig na yun, yun po ay tinig ng kanyang servant, mga kapatid.
na nananawagan sa atin. Dahil tayo po ay nag-respond, mga kapatid. Kaya tayo ngayon po ay na-awaken, mga kapatid. So, yan po, all esteem and praises kay Abba Yahuwah. Dahil na-awaken tayo, so anong nangyari, mga kapatid? Yung ating muna, yung ating belief, mga kapatid. Okay? Nagkaroon po ng awakening dahil sa kapangyarihan ni Abba Yahuwah. So if you look at these verses na ating tiningnan, mga kapatid, kung bakit itong verses 9, halimbawa, verses 9 to verses 23, mga kapatid, kung bakit makikita natin dito na may baraka si Abba Yahuwah sa mga sangkatauhan na kung saan ang kanilang mga puso ay nag-respond, mga kapatid. Bakit po? Because if you try to look at again verses 9 hanggang sa verse 23, sa maraming mga nagpaliwanag na kanina, mga kapatid. Abba Yahuwah's power for His people is always active. Narinig natin ang mga kwento ni Brother Demetrio, Sister Lorraine, Sister Marife, Brother Yasaria, o narinig po natin yung kanilang kwento. How these verses really affects them, mga kapatid. Totoo na talaga ang kapangyarihan ni Abba Yahuwah is always active, mga kapatid. At ang iba pa rin dito, at marami pang ibang mga kasapatiran natin dito na hindi pa nagsalita, pero ganon, ang kwento ng kanilang buhay shows that indeed the power of Abba Yahuwah is very active, mga kapatid. Opening ways sa ating buhay, opening ways na kung saan hindi natin alam, pero nandyan, dumaan, nandyan, kumilos si Abba Yahuwah upang maisatuparan yung kaniyang kagustuhan na ating makilala ang kanyang pangalan at may isabuhay na rin po natin ang kanyang Torah, mga kapatid. Halimbawa, verses 9 to 10, rather verses 9 to 11, kung i-summarize po natin ito, Yahuwah's oppressed people pray for a new exodus into eternal joy, mga kapatid. Okay? Nanalangin po ang kanyang sangkatauhan na nawa magkaroon sila ng panibagong exodus. But take note sa verse 9, awake, awake, no? Yung dalawang word na awake, awake sa na-highlight na rin po kanina, kung hindi ako nagkamali ni Sister Marife, mga kapatid. Verse 9, look at verse 9. Awake, awake. Put on strength, O arm of Yahuwah. Awake as in the days of old. Everlasting generations, sabi niya dito, was it not you who cut pride apart and pierced the dragon? So, yung word na awake, awake is really something na very much related to someone who is sleeping. Di ba, kapatid? Di ba, kung may natulog, anong sasabihin natin? Gising, di ba? Okay. Para Gising sa na. akin, sorry po brother. Para sa akin po yung sabi niyang awake, awake is para po bang ano po niya, ano yun sa Tagalog, pinapa-remember niya po, para po bang pinaalam niya again, awake, awake, na who cut the pride and pierced the dragon? Was it not you who dried up? So parang nakalimutan nyo na ba? Ganon, away kayo. Dapat din nyo kalimutan na siya yung gumawa ng mga bagay na yun, na which is very big miracles Tama. sa mga people noon, sa mga Yashara. Opo. So, makikita natin dito yung nabanggit diyan na awake as in days of old. Yung kwento sa Yasar Al na kung saan doon sa Matsaryam, mga kapatid.
kung ano yung ginawa ni Abba Yahuwah sa kanila. So, dito makikita natin na yung double imperative na awake is really urgency of the appeal, mga kapatid. Napaka-urgent yung appeal na yun. And parang sa tingin ng mga taga-Yauda, parang sa tingin nila, si Abba Yahuwah yung natulog, mga kapatid. But hindi po. Hindi po natulog si Abba Yahuwah. Ginamit itong word na ito, tama, dahil gigisingin ang mga taga-Yauda, gigisingin ang mga taga-Jerusalem, at ipamulat sa kanila kung ano yung ginawa ni Abba. As in the days of old doon sa, halimbawa, doon sa Exodus, mga kapatid, paano ni Abba tinulungan sila? They were helpless people, mga kapatid. Talagang awang-awa sila doon sa Matsariam. Kung balikan nila yung kwento doon. Awang-awa sila, helpless people. They were wandering, mga kapatid. But Abba Yahuwah was active. Mga kapatid, napaka-aktibo ni Abba Yahuwah sa panahon na yun. So, just as Abba Yahuwah was active then noon, mga kapatid, Abba Yahuwah is the same Abba Yahuwah who is active at the present. At ganoon din po, he's also very active even sa hinaharap. So, napaka-tindi po ng mensahe dito, mga kapatid, kung ating titingnan ng mabuti. So, moving on sa verse 10, pina-refresh sa kanila kung anong ginawa ni Abba doon sa dagat. O, di ba? Yung Sea of Reeds, how Abba Yahuwah parted the waters, mga kapatid. Verse 11, makikita natin dito sa verse 11, kung ano yung ginawa ni Abba, paano niya he took ransom, mga kapatid, upang makabalik ang kaniyang sangkatauhan. And let the ransom of Yahuwah return, and they shall come to Zion with singing, with everlasting joy. And on their heads let them attain joy and gladness. Sorrow and sighing shall flee away. So, ano yung that's the comfort na sinasabi dito, mga kapatid. Na hindi sila dapat matakot kung ano yung gagawin ng tao. Sa na-highlight ni Sister Ahaba kanina. Kasi tao lang din sila na mamamatay. They should not fear kung ano yung pwedeng gagawin ng mga tao. Kasi instead, ang tiwala at takot natin kay Abba Yahuwah lamang. Summarize po natin ang verses 12 to 16. Abba Yahuwah assures His people of His omnipotent salvation. Mga kapatid, napaka-powerful po ni Abba. Summarize natin yung 12 to 16. Gaano po siya ka-powerful? His omnipotent salvation. Nandyan po, omnipotent. When you say omnipotent, the all-powerful hand of Abba Yahuwah will bring salvation, mga kapatid. Okay? Verses 12 to 13, andyan po, Abba Yahuwah rebukes the people, mga kapatid, by saying, I am, mga kapatid. Yung sinabi niya dyan sa verse 12, if you look at verse 12, mga kapatid, I am He who comforts you. Who are you that you should be afraid of men that dies? Okay, sa napaliwanag ni Sister Ahaba, mga kapatid. So dapat hindi tayo matakot sa tao, but rather kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? So, ayan, makikita natin verses 14 and following, no bondage can keep Yahuwah's people from salvation. Kung ano man yung gawin ng tao upang i-bondage, igapos ang mga tao, mga kapatid, wala silang pwedeng mapigilan. Kung ang kaligtasan ni Abba Yahuwah ay talagang gaganap at gagawa, kikilos, no one can stop, mga kapatid.
Verses 15 to 16, summarize natin, I am Yahuwah, your Alua, and you are my people. Okay, kung tingnan mo yung verses 15 to 16, mga kapatid, ano pong makikita natin dito? Okay, it's very clear na sabi niya sa verse 16, and I have put my words in your mouth, and with the shadow of my hand, I have covered you to plant the Shemayam and lay the foundation of the Arats, and to say to Zion, you are my people, mga kapatid. So, what is happening here is that Yahuwah's covenant with his own people defines both him and them, mga kapatid. Pag sinabi niya, I have put my words in your mouth, mga kapatid. So, this is very much relevant doon sa mga Yasaral na kung saan yung covenant ni Abba Yahuwah he is affirming it, mga kapatid. Now, verses 17 to 23, napakagandang mga paliwanag na po yun. I don't have to say it again, mga kapatid, na maganda na pong mga point yun sa mga napag-usapan na kanina ni Brother Demetrio at paano pa pinalakas ni Sister Lorraine sa kanyang paliwanag doon sa patungkol doon sa cup, the cup of suffering or the cup of wrath, mga kapatid, na kung saan after comfort, nandoon yung cup na kung saan paano sila naparusahan, mga kapatid, is the same also cup na nagparusa doon sa sangkatauhan ng Babal. Babal po yung pinag-usapan dito na kung saan who punishes Jerusalem, mga kapatid. So, yan po. I'd like to highlight na yung mga napag-usapan dito sa mga verses na yan, mga kapatid, talagang malinaw na kung si Abba Yahuwah yung mag-rebuke, kung si Abba Yahuwah yung kumilos, mga kapatid, lalo na in matters sa kaligtasan ng kanyang sangkatauhan, talagang wala pong makapagpigil, mga kapatid. Nandyan po yung kanyang kapangyarihang kamay, at kung ano man po katindi ang kasalanan, nandyan din po yung habag at awa ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, that being said, balikan ko kayo, mga kapatid. Ano po yung take ninyo dito in overall? Ano po yung take ninyo dito sa ating pagpapaliwanag sa verses 1 to 23, mga kapatid? Anyone would like to share some more? Yes, go ahead, Sister Lorraine, for additional insights and reflection po mula kay Abba Yahuwah. Go ahead po, Sister. Shabbat Shalom po ulit at Yes. salamat po sa magandang explanation din po, brother. Gusto ko pong i-share yung mga pangunahing mensahe ng chapter po na ito. Opo. Na una, pag-alala po natin sa pinagmulan ay nagdudulot po ng pag-asa. Pangalawa po, yung kaligtasan po ni Abba Yahuwah ay higit sa lahat ng bagay. Pangatlo, huwag tayong matakot sa tao dahil si Abba Yahuwah po ang walang hanggan. Pang-apat, ang pagtubos ay parang Shemot or Exodus dahil magkakaroon po ng bagong paglabas. At panglima, hindi po galit ang huling salita ni Abba Yahuwah, kundi comfort. So para sa ako po, yung mga mensahe po dito, para sa panahon natin ngayon, ay para po sa mga pinanghihinaan, isipin po natin palagi, alalahanin natin palagi na may pag-asa po. Para sa mga natatakot, meron pong comfort. Para sa tapat, meron pong pagtatanggol. At para sa mga nasa pagkakatapon sa buhay, ay meron pong pagbabalik. Yun lamang po. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah. Yada Yahuwah, mga kapatid. Napaka-wonderful summary. Very much applicable sa bawat isa sa atin dito at sa mga makikinig din po sa Republish. Yada Yahuwah po. Anyone else? Yes, Brother Jeffrey, go ahead po. Ay, Shabbat Shalom po uli. Yes. Sa akin po, yung pinaka-summary nito,
Number one is yung si Yahuwah is ni-restore niya yung kanyang people through the covenant faithfulness, no? Na pinakita po nila, again po, pinakita po na although nagkamali yung kanyang chosen people, pero siya, napakalinaw po na siya ay faithful po doon sa covenant between him, na binigay niya between his people and ay sa kanya. So, nag-stick po siya doon, kaya po na-redeem tayo sa actually lawfully. So, pangalawa, pinakikita po rito is yung Torah is eternal po. And then, yung Torah na to, the same Torah po na ibinigay sa kanyang people, ay yun yung naging light din dun sa ibang nation. Actually, we are, the chosen people is the witness actually. She knows niya yung kanyang people as a witness to the whole nation. So yun po yung talagang purpose niya roon. And then, yung pinakita rin na yung kanyang, yung true believers o yung talagang nagmamahal sa kanya, yung Torah has already been written sa kanilang puso. So, kaya bumabalik po Kaya bumabalik tayo roon. So, kasi, yun yung promise niya sa covenant niya na isusulat sa ating mga puso. So, nangyayari po siya. And then, through the Exodus, actually, for me po, etong Exodus is a pattern for redemption. It's the same pattern as doon sa simula. Pattern po siya kung paano niya iniligtas yung kanyang chosen people. So, it is a Exodus pattern po siya. And then, yung sinasabi niya nga po, we have, ang trust natin is should be to Yahuwah, hindi po doon sa fear of man. Actually, yung system po na nangyayari dito, wag po tayong matakot kung ano po nangyayari sa mga paligid natin, kung ano po yung ini-implement ng government or ano po na talagang kinokontrol tayo. So, ano lang po tayo, stick lang po tayo doon sa ating sinusundan, which is the Torah, maski ano po mangyari. And then, yung judgment po na sinasabi doon sa remaining verses is na wala doon sa Israel, although nagkamali sila. But for me, it was removed lawfully. Hindi po siya binaliwala ni Yahuwah, kundi in-apply pa rin po, may application pa rin po yung Torah doon sa doon sa judgment. Kasi he is a just law. Kaya dapat po lahat ng steps niya is according to sa Torah po. Lawful lahat. Okay, iyan po. So, naging lawful po yun dahil merong redemption nangyayari through Yahushua. So, wow, napakagandang mga summary, mga kapatid. Malawak, malawak ang mga summary na narinig na natin mula kang Sister Lorraine, ngayon kang Brother Geoffrey. All esteem, mga kapatid, and praises kay Abba Yahuwah sa mga pangungusap ni Abba Yahuwah sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga nagbahagi dito, at kayo din po na later makikinig sa Republis. Anyone else, mga kapatid, na would like to share? Kindly unmute na po and then share what is it na dagdag niyo doon sa mga yes, Brother Demetrio, dagdag doon sa mga na explain na bahagi na. Okay, salamat. Ang masabi ko lang dito, summary, ay talagang kung palawakin natin ang ating isip sa mga nangyayari, talagang ilang taon tayong nawala sa katotohanan, 2000. Talagang si Abba Yahuwah talaga ang naghahanap ng paraan upang yung mga kanyang katauhan ay makakilala sa kanya. At siya talaga ang gumawa ng paraan upang tayo ay makakilala sa kanya at upang tayo ay maligtas. At upang tayo ay makatikim ng kanyang magandang plano sa buhay natin. At talagang sa totoo na pag-isip, hindi mahirap intindihin ang
ah, pangyayari sa mundo at hindi mahirap intindihin yung salita ni Abba Yahuwah. Kasi dalawa lang talaga ito eh, mali at tama. So, yung gusto tayo ng favor ni Abba Yahuwah, gagawa tayo ng tama. At kung gusto tayo ng mali, ay walang favor na makuha natin yan. Kasi, pero may awa pa rin si Abba Yahuwah sa mga tao na hindi gumawa ng tama. So, hindi pa rin natapos. May awa pa rin siya. Kung yung mga naggawa ng kamalian ay itatama nila ang kanilang ginagawa sa kagustuhan ni Abba Yahuwah. Lahat naman ng nakagawa ng tama, taling patuloy tayong maggawa ng tama kasi doon matanggap natin yung mga baraka ni Yahuwah, yung awa ni Yahuwah, at ang favor ni Yahuwah sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras, lalo na sa panahon ng kaguluhan at panahon ng judgment. So, talagang para sa akin, pag-iisip, hindi talaga mahirap pag-isipan yung kanyang mga salita kasi dalawa lang talaga. Kasi noon, may talaga akong kutob na itong kasulatan ay mayroon itong kasama. At nang pinag-aralan natin nung Miyerkules sa ating Zoom, talagang natuwa ako kasi totoo yung naramdaman ko na ipanaramdam ni Yahuwah sa akin na kailangan lalabas yung isang kasulatan na yun ang nagtuturo ng katotohanan. At natuwa naman talaga ako kasi yung narinig ko na mga sabi ng Ruach HaKodesh na talagang dalawa ang kasulatan at na sa ngayon ay talagang nakatotoo na talaga mayroon old at mayroong mga bago. At yung bago ay talagang hindi yung nagustuhan ni Abba Yahuwah. Dapat talaga nating palang pagbigyan ng pansin yung Hebrew na kasulatan kasi yun ang katotohanan. So mayroon dalawang kasulatan, mayroon dalawang salita at mayroon dalawa na katotohanan. Sabi ng iba, maraming religion. Sabi ko, hindi. Sabi ninyo, maraming religion, pero kung tingnan natin ang kasulatan, dalawa lang. Yung mali na pagtuturo at yung tama na pagtuturo. Ang tanong ko lang, saan dito ang tama at saan dito ang mali? Kasi mayroon kulang ang ating kasulatan. Kasi noon, isa pa lang yung kasulatan na natunan natin. Pero ngayon, dalawa na. So, nalaman na natin kung saan yung mali at nasalaman na natin kung saan yung tama. So, tayo na mga Yahuwah believer, malaking pribilehyo sa atin ito na tayo ay isang pinili ni Abba Yahuwah upang maligtas at upang makaaral ng kanyang Torah upang makamit natin yung favor na galing sa kanya. Kasi iyon lang talaga ang gusto ni Abba Yahuwah sa isang katawan. Kasi hindi naman pwede na yung masama at mabait ay magkasama. Kailangan talagang separated yan sa buhay na walang hanggan at sa kamatayan na walang hanggan. Sinabi na yun doon sa kasun. Kasi talagang iba-iba. Para sa akin, patuloy tayo na magmuhay ng matuwid upang makamit natin yung buhay na walang hangga na doon ay inilagay tayo ni Abba Yahuwah. At maiwasan natin yung buhay na masakit at kamatayan na walang hanggan. Yun lang ang madagdag ko sa ating. Opo. So, salamat po, Brother Demetrius, sa
additional na mga pagpapaliwanag with what Sister Amanoyana also said here. Pursue righteousness, seek Yehovah. Yung best response natin sa kanyang kilos at galaw is yung ating pananampalataya, yung ating pagtiwala sa kanyang mga salita, mga kapatid. How do we pursue righteousness? Ayun, sa mga na-highlight na rin po. Obey the Torah, keep the Torah, as also highlighted na ni Brother Demetrio. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah sa mga wonderful sharing. Meron pa bang magdagdag before tayo magtapos? Okay po. If there is none, kayong mga manonood sa Republish, napakarami pong mga bagay na si Abba Yahuwah ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Kaya kung naramdaman ninyo ang kanyang pangungusap, harden not your heart, mga kapatid. Narinig na po ninyo ang mga kwento, mga testimony ng aming mga kapatiran na nagsalita rito. Nawa, you pay attention, mga kapatid. May mga katotohanan ng mga bagay na aming pinag-usapan dito dahil talagang naka-relate, naka-connect sa buhay o sa journey ng mga kapatiran namin. Dito na po yung 4 na mga titik sa pangalan ni Abba Yahuwah. Ito na nga po, reading from right to left ayon sa Hebrew Paleo Yehudiad. Ito po yung first letter, Ya or Yad or Yod, yung sinasabi ng iba. Ito po yung letter Y. Following Ha or AH, Ya, kaya Y plus AS magiging Ya. Then following also is U or Uwa, mga kapatid. Kaya magiging Ya, U, and then last is Ha. Also reading as AS, kaya magiging Ya, U, A. Ya, U, A. Yaowa po ang ating Aba na kung saan ang pangalan na yan ay nakasulat sa Dead Sea Scroll, Hallelujah Scripture, BYNB, at Shepherd. Nandyan, mga kapatid, ang mga titik na yan. Ito rin po ang pangalan ng anak na pinadala ang servant, mga kapatid, na walang iba kundi si Yahushua. Yahau, first 3 letters, ganoon rin po sa pangalan ni Abba Yahuwah. And then, itong parang letter W, diyan po ay Shan. And then, lastly po ay Ayan. Kaya magiging Yaus-a. Yausya. Yausya po, mga kapatid, ang pangalan ng ating Misaya na kung saan siya yung servant na pinadala ni Abba Yahuwah. So, that being shared to you, the name Yahuwah and the name Yahusya. Mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, when you begin to restore the real name, maging come alive po yung inyong pagbasa ng kanyang mga salita. Maging come alive po ang inyong pag-awit, ang inyong pagsamba, at ang inyong panalangin. Maging come alive when you begin to restore the name Yahuwah and Yahushua. Yada Yahuwah, Basyam Yahushua. Yada Yahuwah.